Tiniyak ni AJ Edo na magiging handa siya para sa gilas sa Paris Olympic qualifiers. Ibinahagi ni Justin Brownlee ang silver lining mula sa 3 buwang pagkakasuspinde. Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito, kaya kung bago ka pa lang sa aking channel baka pwede ipakipindot subscribe button pati na notification bell para palagi ka updated sa mga susunod ko video. Salamat po. Tiniyak ni AJ Edo na magiging handa siya para sa gilas sa Paris Olympic qualifiers. Nagpapasalamat si Edo na naging bahagi siya ng gilas 12 kahit nasugatan pa siya. Si AJ Edo ay wala sa gilas Pilipinas para sa pagbubukas ng window ng FIBA Asia Cup qualifiers, ngunit sigurado siya sa kanyang kakayahang magamit sa oras na ang Olympic qualifying tournament sa Latvia ay gaganapin sa Hunyo. Sa pagbawi mula sa isang meniscus injury, itinuturing ng 6'10" center na isang pagpapala ang mapabilang pa rin ni Tim Cone sa isang elite na 12-man roster na inaasahang maging pundasyon ng 4 na taong programa ng multi-titled mentor. Tuldok. Sinabi ni Scotty na ang high IQ na mga kabataan ng gilas ay mabilis na nakakaunawa sa Cone system. Really blessed to have the opportunity to still be out here and support the team, just learn the system and what Coach Tim has envisioned for this squad, ani Edo sa ginanap na mini-presser ng Samahang Basketball ng Pilipinas SBP para sa ang pambansang koponan sa bisperas ng pag-alis nito patungong Hong Kong para sa mga kwalifikasyon ng Asia Cup. Inaasahan ni Edo na maging malusog sa susunod na buwan at maging handa sa paglalaro ng gilas sa Latvia at Georgia sa Paris Olympic qualifiers na itinakda sa Hulyo 2 hanggang 7. Ibinahagi ni Justin Brownlee ang silver lining mula sa 3 buwang pagkakasuspinde. Ang unang kit na ibibigay ni Justin Brownlee pagkatapos ng kanyang maikling pahinga sa basketball ay ang kanyang isinuot bago siya umupo, isang gilas Pilipinas jersey. Bago ito, 3 buwan nang wala sa basketball ang resident Barangay Ginebra San Miguel import nang isilbi niya ang kanyang suspension matapos ang bigong ita drug test. Kaya naman ang kanyang pagbabalik sa hardcourt at ang Pilipinas sa pangkalahatan ay nagdudulot sa kanya ng ginhawa. It was a huge relief, said the multiple-time PBA champion during the Samahang Basketball ng Pilipinas press conference on Monday. Si Brownlee ay nagsasalita tungkol sa kanya na kailangan lamang magsilbi ng pinakamababang halaga ng parusa habang siya ay nagsilbi ng isang pansamantalang suspensyon, at ito naman ay nagbigay daan sa kanya na bumalik sa bansa at maglaro muli. Ito ay isang malaking kaluwagan na maaari naming makuha ang pagsususpine na iyon kaysa sa akin, at inaasahan ko lamang na sumulong, sabi niya. Pumunta lang dito para mag-ensayo, makita ang mga manlalaro, lalo na ang mga batang manlalaro, pabalik pa lang sa bansa, sa tingin ko ay napakahusay, aniya, habang pinupuri rin ang mga batang manlalaro ng koponan na sina Kevin Kiambao at Carl Tamayo. Ito ay isang treat, nakikita lang ang lakas at kakayahan ng bawat manlalaro. Sa tingin ko ang Philippine basketball ay nasa tamang paraan sa mga napiling iyon. Gayunpaman, ang isang silver lining mula sa kanyang pagkakasuspinde ay sa wakas ay nakapagpahinga na siya, lalo na't naglaro siya ng basketball para sa karamihan ng 2023. Nakatakdang umalis ang delegasyon ng Gilas Pilipinas ngayong araw para sa first window ng FIBA Asia Cup Qualifiers 2025 na idaraos sa ika-22 ng Pebrero sa Chuanwan Sports Center sa Hong Kong. Lalarga ang Gilas Pilipinas sa alas 10 ng umaga. Sa oras na makapag-settle na, inaasahang sisa lang agad ito sa ensayo upang makaagapay sa klima. Hindi kasama si 7-time PBA MVP June Mar Fajardo na nagpapagaling pa sa injury na tinamo nito sa Commissioner's Cup Finals Series ng San Miguel Beermen laban sa Magnolia Hotshots. Huwag mo kalimutan mag-like and subscribe sa aking channel. Maraming salamat po.